Minsan, hindi pera ang pinakamahirap hanapin sa mundo, kundi pag-asa. Lalo na kung gabi-gabi kang natutulog na gutom habang pinapanood mong unti-unting nanhihina ang taong pinakamamahal mo. At paano kung isang simpleng mangkok ng lugaw ang siyang magiging dahilan upang muling tumamis ang isang buhay na halos mawalan na ng pag-asa? Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at bundok, nakatira ang batang si Nico kasama ang kanyang inang si Aling Rosa. 12 taong gulang pa lamang siya, ngunit tila mas maaga siyang tinuruan ng buhay maging matatag. Maagang namatay ang kanyang ama, kaya silang mag-ina na lamang ang magkasamang namumuhay sa isang lumang kubo na gawa ng kawayan at pawid. Tuwing madaling araw, habang mahimbing pang natutulog ang karamihan, si Nico naman ay nag-iigib ng tubig, nagsisibak ng kahoy at naghahanda ng kalan. Minsan, habang dumadaan siya sa tapat ng paaralan, napapatingin siya sa mga batang may bagong bag at masayang kumakain ng tinapay. Tahimik lamang siyang naglalakad. Ngunit sa loob-loob niya, masaya siguro kung ganito rin ang buhay namin. Pero agad niya iyong inaalis sa isip. Ayaw niyang dagdagan pa ang pagod ng kanyang ina. Ang tanging ikinabubuhay nila ay ang maliit nilang kariton ng lugaw. Ngunit kakaiba ang lugaw ni Aling Rosa. Hindi ito maalat, hindi rin ordinaryong lugaw. Ito ay matamis na lugaw. May halong gata, arnibal at kaunting luya na nagbibigay ng kakaibang init at sarap sa pakiramdam. At sa tuwing natitikman yon ng mga tao, napapangiti sila. Parang yakap ng isang ina. Iyon ang madalas sabihin ng mga bumibili. At tuwing naririnig yun ni Nico, pakiramdam niya ay kahit mahirap ang buhay nila, may maipagmamalaki pa rin sila. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang lalong humihina ang kanyang ina. Madalas itong mapaupo habang nagluluto. Madalas ding inuubo sa gabi. At tuwing naririnig iyon ni Nico habang nagpapanggap na natutulog, mahigpit niyang liyayakap ang kanyang unan. At paano kung mawala rin si Mama? Tanong niya sa sarili. Takot na takot siya dahil alam niyang kapag nangyari iyon, mag-iisa na lamang siya sa mundo. Isang gabi, habang malakas ang ulan at halos tangayin ng hangin ng kanilang bubong, halos hindi na makatayo si Aling Rosa habang hinahalo ang lugaw. Mabilis na lumapit si Nico. Ma, ako na po. Ngumiti si Aling Rosa kahit halatang nanghihina. Anak, hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi lang tiyan ang binubusog ng pagkain. Tinutulungan din itong gumaan ang puso ng tao. Hindi iyon lubos na naintindihan ni Nico. Ngunit tumanggo siya. Kinabukasan, hindi na nakabangon si Aling Rosa dahil sa matinding lagnat. At sa unang pagkakataon, si Nico lamang mag-isa ang nagtulak ng kariton papunta sa palengke. Habang naglalakad siya sa maputik na daan, pakiramdam niya'y napakabigat ng kariton. Pero mas mabigat ang kaba sa kanyang dibdib. Paano kung walang bumili? Paano kung hindi ko kaya? Paulit-ulit yung umiikot sa isip niya. Pagdating niya sa palengke, unti-unting lumapit ang mga suki. Oy, nasaan ang nanay mo? Bakit ikaw lang? May lugaw ba ngayon? Pinilit ngumiti ni Nico. Opo, ako po muna ang nagluto. Ngunit nang matikman ng mga tao ang lugaw, napakunot noo ang ilan. Parang may kulang. Hindi katulad ng dati. Parang unti-unting nadudurog ang puso ni Nico sa bawat salitang naririnig niya. Unti-unting umalis ang mga tao.
At habang nakatitig siya sa halos punong kaldero, pakiramdam niya'y isa siyang kabiguan. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising upang subukang ayusin ang timpla. Ngunit pagdating niya sa kusina, halos wala ng bigas. Nanlamig siya. Paulit-ulit niyang sinilip ang lalagyan kahit alam niyang wala na talaga. Paano na kami nito? Mahina niyang bulong. Napilitan siyang mangutang sa tindahan ni Aling Nena. Ngunit tumanggi ito. Pasensya ka na, Nico. Marami na ring may utang. Napayuko siya habang pinipigilan ang luha. Pakiramdam niya'y napakaliit niya. Parang kahit anong pilit niyang maging matatag, hindi pa rin sapat. Ngunit maya-maya, may matandang lalaking lumapit at nag-abot ng maliit na supot ng bigas. Ito muna, iho. Halos maiyak si Nico. At doon niya unang naramdaman na kahit mahirap ang buhay, may mga taong handang tumulong. Kinahapunan, habang nagtutulak siya ng kariton pauwi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nadulas ang gulong ng kariton. Tumba! Natapon sa putik ang kalahati ng kanyang lugaw. Nanigas si Nico. Parang huminto ang mundo niya. Hindi! Hindi pwede! Unti-unting nahalo sa putik ang lugaw na ilang oras niyang pinagpaguran. Ang lugaw na sana'y pambili nila ng gamot. Tahimik siyang napaluhod sa gitna ng ulan. At bakit ganito? Sinusubukan ko naman. Ramdam niya ang pagod. Ramdam niya ang lungkot. At sa unang pagkakataon, gusto na niyang sumuko. Ilang araw pa ang lumipas. May dumating na bagong nagtitinda ng lugaw sa palengke. Mas malaki ang karito nito. Mas mura ang presyo. Mas maraming sahog. Unti-unti nang lumilipat ang mga mamamili. Mas masakit pa nang makarinig siya ng tawanan mula sa ilang bata. Bakit matamis ang lugaw niya? Ang weird naman. Napakagatlabi si Nico. Kunwari hindi niya narinig. Pero ang totoo, sobrang nasaktan siya. Dahil ang lugaw na iyon ay bunga ng pagmamahal at paghihirap ng kanyang ina. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang inuubo ng malakas si Aling Rosa. At doon tuluyang bumagsak ang matagal niyang tinatagong takot. Ma, parang hindi ko na po kaya. Pagod na po ako. Humagulhol siya habang nakayakap sa kanyang ina. Marahang haplos ni Aling Rosa ang kanyang buhok. Anak, kapag madaling sumuko ang tao, hindi niya makikita ang biyayang naghihintay pagkatapos ng hirap. Noong gabing iyon, muling nagluto si Nico ng matamis na lugaw. Tahimik lamang ang paligid. Habang hinahalo niya ang kaldero, isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang kanyang ama, ang paghihirap ng kanyang ina, ang mga gabing gutom sila, ang mga araw na nagtitiis sila para lang mabuhay. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Pero sa pagkakataong iyon, hindi natakot ang laman ng kanyang puso, kundi pagmamahal. At sana po, mapasaya nito ang makakatikim. Mahina niyang bulong. Kinabukasan, muli siyang nagtinda. Tahimik lamang siya habang nagsasandok. Ngunit maya-maya, may isang batang babae na bumili. Pagkatapos tikman, bigla itong napangiti. Nanay, ito po yung masarap. Unti-unting lumapit ang ibang tao. At oo nga, bumalik na yung lasa. Mas masarap ngayon. Parang ang gaan sa pakiramdam. Hindi na malayan ni Nico.
unti-unti nang nauubos ang kanyang paninda. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, naramdaman niyang kaya pala niyang lumaban. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unting gumaling si Aling Rosa at lalo namang sumikat ang kanilang matamis na lugaw maging sa kabilang baryo. Ngunit para kay Nico, hindi pera ang pinakamahalagang natutunan niya, kundi ang katotohanang kapag may pagmamahal sa ginagawa mo, may pag-asa pa ring tumamis ang mapait na buhay. Minsan, ang pinakamabibigat na laban ay hindi laban sa gutom, kundi laban sa takot, pagod at panghihina ng loob. Ngunit kapag pinili nating magpatuloy ng may pagmamahal at pag-asa, unti-unting tatamis ang buhay.